Sa halos 3 dekada ko sa paggawa ng mga dokumentaryo, may ilang natatanging kwento na patuloy kong sinusundan. Kahit saan pa ako dalhin ito. Ngayon, sa isang lungsod sa Amerika, may isang pambihirang Pilipinang napadpad dito. Sinusundan ko ang kwento niya mula pa noong taong 2014. Noon pa lang, hinahanap na niya ang kanyang lugar sa mundo. Sa Maynila ko unang nakilala si Saiza Cruz Bacani. Isang yaya sa Hong Kong na nagsasalita sa harap ng maraming tao. Taong 2014 noon, 27 anyos lang siya. Tila walang kaba kahit may mga doktor at abogado na nakikinig. Noon pa lang nakikilala na si Saiza sa larangan ng photography. Mula nang maitampok siya sa New York Times. Sa mga day off niya sa trabaho sa Hong Kong, nasa lansangan si Saiza. Kinukuhanan ng karaniwang buhay sa kalye. At ang saya at lungkot ng mga kapwa OFW. 9 na taon nang nagtatrabaho si Saiza bilang domestic helper sa Hong Kong noong nakilala ko siya. Hindi niya itinuloy ang kanyang kurso bilang nurse para samahan ang kanyang ina, na isang domestic helper din. Iisa ang pinagsisilbihan nilang amo sa Hong Kong. Sa gabi ng kanyang unang malaking parangal, wala ang kanyang ina. Anong reaksyon ng mother mo dito sa ginagawa? Ay, tuwang-tuwa, proud na proud siya. Doon pa rin yung pakiramdam na, sana doon ako bukas. Yung parang kahapon, sabi na yun, sana doon ako. Parang gano'n. Naiyak tuloy ako. Bakit? Bakit sinasabi niya yun? So, nandun siya, naiwan siya doon. Pag OFW pa, mahirap makompleto yung family. Yung birthday, Christmas, 20 years. Kami nag-Christmas together. Proud na proud ako sa mother ko kasi she worked 365 days a year. Never nag-off yet. Just to make sure na maganda yung kinabukasan ng family namin. Actually, isa sa reason bakit hindi ko maiwan ang domestic job is because of her. Ayoko maiwan siya na mag-isa doon. Kasi ako lang yung kasama. And one of the reason na nagro-roam around ako ng Hong Kong for photography is dahil hindi siya lumalabas, I show her the photos. Oh, eto, kinunan ko dito. We are Hong Kong people. We have female. We are female. Oktubre ng taong yon, 2014. Pinuntahan namin si Saiza sa Hong Kong. Kasagsagan noon ang protesta ng mga kabataan sa Hong Kong para sa demokrasya. O mas kilala bilang Umbrella Revolution. Kasi nung una is actually curious lang ako eh. Parang kasi hobby nila dito. Yung hindi kasi dito meron talagang rally. Boring kasi sa akin. Pag titignan ko boring. Pero nung lumabas to, sabi ko, may something na parang mas malaki. And then September 28, nangyari yung tear gas incident. Pagbaba ko dito sa may Chong Kong building. Papababa ko pa lang, wala akong balak mag-shoot Nag-isang kami tear gas. Ito ang mga kuha ni Saiza nung mismong gabing yon. Sabi
Sabi ko nga, yung isang kuha ko na yung tumatakbo yung mama. Bumagsak yung tear gas sa, sa paa ko. Sinipa ko ganyan, pero sinundan ko pa rin. Kasi parang, wag, na pala yung adrenaline. Andun na. Pero nasa isip ko ron, patay ako kay mama nila. Uy, nangyari masama sa akin. Pagtatanungin na, what's your day job? Do you do photography full-time? Tapos sasabihin ko, no, I'm a helper. Mag-iiba yung mood nung kausap ko or parang, really? How can you do that? Parang gano'n. Parang wala akong karapatang maging photographer kasi helper ako. Hindi, syempre kapag nag-shoot ako na may camera ako, hindi na ako helper. Photographer na ako. Mabilis nakilala si Saisa. Taong 2015, noong una siyang makapunta sa New York na magawaran siya ng fellowship mula sa prestigyosong Magnum Foundation. Mula domestic helper sa isang tahanan sa Hong Kong, nasa rurok na siya ng mundo ng media. Meron na siyang libro. Marami ng exhibit at assignment mula sa mga sikat na magazine tulad ng National Geographic. Mula Hong Kong, bumalik siya sa New York noong isang taon para makamit ang matagal na niyang pangarap na naudlot dahil sa kahirapan. Ang makatapos sa kolehiyo. Hindi ko naisip ever that I will be here. Ang layo from Nueva Vizcaya, an 8-year-old girl na iniwan ng nanay to work abroad. And then, nag-abroad para mag-work as a katulong. And then, now I'm in New York. Parang, yung panaginip na, magandang panaginip na hanggang ngayon nangyayari pa rin. Na, minsan, kailangan kong kurutin yung sarili ko. Baka panaginip lang talaga to. Parang, panaginip to, ayoko nang gumising. Parang gano'n. Pero nung una kita nakilala, nag-photography ka na noon, no? 2014. At nakikilala ka na noon. At that time, noong 2014, ano yung pinapangarap mo? Ang pangarap ko lang talaga noong 2014 is to have enough. Enough in a way na sakto lang na nakakapagkuha ako ng litrato. Nakakakain ako ng 3 beses isang araw. Nakakapagtrabaho ako. Nakakatulong ako sa pamilya ko. Yun lang. Enough. Hindi kailangan ng sobra. Pero ayoko naman ng kulang. Yung lumaki yung pangarap ko. Kasi dati, di ba, parang gusto ko lang sakto lang. Parang hindi ko naisip na pwede pala akong magkaroon ng sobra. Sa loob ng 8 taon mula nung una ko siyang nakilala, kung saan-saan na nakarating si Saisa, marami ng parangal ang iginawad sa kanya. Hindi lang dahil sa husay niya sa pagkuha ng litrato, kundi dahil sa istoryang gusto niyang ibahagi sa mundo. Ang istorya ng pakikipagsapalaran ng mga migrant worker tulad niya. Ito ang laman ng kanyang libro, ang We Are Like Air. Yung sa akin lang ang experience ko sa kanya, parang natutuwa ako dahil kapiling namin siya kasi sa matagal na panahon, bihira lang kami magkikita, ganon. Ang natutunan ko doon lang sa ginawa niyang libro, kasi nabasa ko na rin, parang naiiyak ako, natutuwa ako dahil nakagawa siya ng ganong libro. Parang story namin na mag-asawa na ilang dekada kaming hindi nagsama. Sa kanyang patuloy na pagsikat, tila walang tigil ang mga biyahe ni Saisa. Hanggang sa dumating ang pandemya. Noong kasagsagan ng COVID noong Agosto 2020, matagal siyang nanatili sa Pilipinas. Kasama ang kanyang ama sa kanilang bayan sa Nueva Vizcaya, habang ang ina ay nasa Hong Kong pa rin.
daddy's girl ako eh. So, si Papa, syempre tuwang-tuwa yan na nandito ulit ako, na nakakasama ko siya. Pero syempre, we're also discovering each other in a way na, alam mo bang napaka-stricto niyan? Diyos ko, 30 plus na ako. Hindi pa rin ako pinapayagang lumabas sa gabi. Dito ko lang na, siguro yun na lang, siguro yung struggle is, kahit matanda na ako and I'm very independent, di ba, kung saan ako pumupunta, di ba? Pagdating sa kanya, pag yan wala pa ako ng alas 8, ay, 50 missed calls. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang sarili niyang bayan ang naging paksa ng trabaho niya. Siya ang unang nagbalita sa kawalan pa ng kaso ng COVID-19 sa Bambang, Nueva Vizcaya, kung saan walang tigil ng labas-pasok ang mga dayo. Ang istorya ng Bambang na COVID-free noong 2020, unang lumabas sa National Geographic. First time kong maglabas ng mga kwento sa sarili kong bayan. Parang kailangan ko talagang gawin yung pinaka-best ko bilang storyteller. Kasi itong mga taong to, kasama ko lumaki eh. Nakalakhan ko tong lugar na to, parang ganyan. Noong lumuwag ang mga COVID protocol, bumalik si Saisa sa New York dahil may naiwan pala siya rito. Ngayong taon, dalawang masasayang pangyayari ang naganap sa buhay ni Saisa na muntik na niyang hindi maranasan. Noong nasa Pilipinas kasi siya, tinamaan siya ng matinding kaso ng COVID. Oh yeah, I almost died. Oh my God. I almost died of COVID. I was in the hospital for 12 days and nag-long COVID ako. Hopefully sa Philippines, no? Karoon na ng program for long COVID because here it's recognized. Ewan ko sa Philippines. It was traumatizing and I don't want to go through that and I'm encouraging people not to go through that. Kasi, diba? Hindi mo alam I'm a 34-year-old healthy person when it happened to me. And I almost died. As usual, because malikot ako sa camera or whatever, nung nasa hospital ako kasi manipis, di ba, yung wallings kasi parang man-made hospital for COVID patients. And I see elderly suffering. Kita ko sa window kasi silip ako ganyan. Kita ko sila. And then the wailing of children, of babies, and elderlies together after midnight. Parang I was like, am I in hell right now? Nakakabiyak ng puso. Nalagpasan yun ni Saisa at nakabalik din siya sa New York, kung saan may naghihintay sa kanya. Si Nick Papananyas ay isa sa mga photo editor na nakatrabaho ni Saisa. Tanda pa raw ni Nick noong una niyang narinig ang boses ng Pinay. She came into the office one day and spoke to my boss, and his office was right next to mine, and she was very confident and straight to the point, and basically said like, so are you gonna sign me or not? Kind of thing. And that really popped my head out from my desk because a lot of photographers are looking for guidance, but she already knew where she was going. So the next time she came in, I told my boss I wanted to be in on that meeting so I could hear more about the work and stuff like that. So. Si Joan Maniego ay naging gabay ni Saisa sa New York sa pag-aaral at sa pag-ibig. Sabi ni Tito, naalala ko, give me his number and his address para alam ko kung saan ka hahanapin. If something, pag hindi ka na nagpakita sa akin ng ilang buwan, alam ko kung sino yung pinuntahan mo. Yeah, I do it with my daughters too. Nagpakasal si Saisa at Nick nitong Pebrero 2022. I'm married to a wonderful man. He's a good friend,
The beginning is good friendship, which is a very good foundation, diba? And he works in the same industry as me, so he understands what I do. And the way it changed me maybe is if it softens me a lot. Naging mas malambot ako sa way na pag-treat ko sa sarili ko. He taught me how to rest. Kasi yun ang hindi ko alam gawin. I was working since I was 18. Nag-domestic worker ako, nagpo-photography ako, I travel a lot. Hindi ko alam kung anong weekend, ano ba yung pahinga niya. So, he taught me that to rest is also an act of resistance. Which is just beautiful, di ba? Bukod kay Nick, may isa pang dahilan kung bakit bumalik si Saisa sa New York. Nakapasok kasi siya sa Masteral Degree Program sa NYU o New York University bilang scholar sa kursong Arts and Politics. Isang malaking karangalan lalo na't hindi niya akalaing matutuloy pa niya ang kanyang pag-aaral. Dito niya nakilala si Joan, ang Chief of Staff sa Tisch School of the Arts ng New York University. Hindi lang talento ni Saisa ang hinahangaan niya. Kaya nga yung course niya, Art and Politics. She's using her art to change the world. What Saisa gained by getting a master's degree is not only confidence. Saisa has gained the knowledge on how to pay it forward. While I was studying here in NYU, lalo akong na-connect sa roots ko as a Filipino. Because I finally understood. Sabi ko nga, oh, yung sarili kong insecurities about my brown skin, it's not because I was born insecure. It was because of the American Empire. It was because of our fascinations with people who are fair-skinned. So, para sa akin, to be able to connect to my roots and my ancestors because of the program, of the Art and Public Policy program, that was something beautiful. Parang sa akin yun yung journey ko with this program. Nitong Mayo, nakamit ni Saisa ang pangarap ng maraming OFW at anak ng OFW tulad niya, ang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko alam, will I be successful? Will I become a novelty, a 15-minute wonder that after our interview, after people become fascinated with my story, hanggang dun na lang ba ako? Do I want to pursue this? Do I really want the attention? So, ang daming questions. And then, now, nagkaroon ako ng lakas ng loob because I really work hard for it. Kahit kung saan-saan nakarating si Saisa, ang paksang lagi niyang binabalikan ay ang mga pinagdaraanan ng mga Pilipino. Marahil sa lahat na nakilala niya, nakita ni Saisa ang sarili sa isang Pilipina na dumaan muna sa malaking pagsubok bago magtagumpay. Nakilala ni Saisa si Farah Chishti sa isang event noong 2015. Yung event na yon parang fin-feature yung work niya about immigration sa Hong Kong. Yung mga human trafficking nga. Tapos sabi ko, hindi lang naman din sa Hong Kong yan. So, kumbaga, hindi isolated case. Kumbaga, ang dami niyan dito sa Amerika na hindi lang dahil sa hindi ka professional or domestic helper. Kahit professional ka, pwede ka pa din maging biktima ng human trafficking. Special education teacher noon si Farah sa Pilipinas. At noong 2012, nirecruit siya at pinangakuan ng trabaho bilang teacher sa New York. Ngunit pagdating niya sa Amerika, ang pangakong trabaho bilang guro, wala pala. Maraming gurong tulad niya ang nabudol din. Binigyan ako ng work sa office ng company, pero sa accounting ako nilagay. So, hindi talaga kung ano yung binigay sa amin na trabaho, hindi talaga yun. Kasi dapat hired kami as special education teachers. Sa Pilipinas pa lang, sinabi sa inyo na magtuturo kayo kaagad. Oo. Pero hindi sinabi sa inyo na
Meron pa kayong dadaanan ng mahabang proseso, mga exam? Wala. So, yung expectation namin, iba, syempre kami, ang inutang namin sa Pilipinas, $10,000. Ang naibayad ko, parang 20,000. So, parang 1 million siya. So, syempre, hindi namin kayang bayaran yung utang namin. Pumatong-patong na yung interest. So, ginawa namin, nagtrabaho kami as nanny. After magturo, magtatrabaho kami as nanny. Magtatrabaho kami as housekeeper para meron kang extra income na. Tapos, ang sweldo pa namin nun late. Parang 1-2 months late ang sweldo namin. So, talagang hirap na hirap kami nun na para lang makasurvive. Matagal inilaban ni Farah ang nangyari sa kanila. At naipasara ang kumpanyang nangako sa kanila ng trabaho bilang guro. Kalaunan, nakakuha rin ng trabaho bilang guro si Farah. At nakapag-asawa ng migranteng profesional mula sa Bangladesh. Nung sinabi niya noon, sabi niya, pwede ba kitang interviewin? Sabi ko, sige, no, walang problema. So, ano ba yan? Nakagaan ba yan ang loob para sa inyo? Oo, syempre, mas madaling mag-open up kasi parang meron kayong struggles, parang same struggles na pinagdaanan na. Kasi kami, kahit nga kami teacher, nag-nanny ka, nagbe-babysitter ka, nag-housekeeper ka. So, parang regardless kung ano yung profession mo, pagdating mo dito, pantay-pantay tayo na kung gusto mong mag-survive, ito yung dapat mong gawin, ito yung kailangang pagdaanan, ganun. Naging bahagi si Farah ng binubuo ni Saiza na documentary photography series ukol sa human trafficking. Sa cases nila para, wala kasing physical. Hindi sila physically damaged. So, ang nagiging reaction ng tao, ay, okay lang yan. Alam mo naman tayo, di ba? Parang, nag-survive naman. Hindi naman sinaktan. Hindi naman sinaktan eh, okay lang. So, hindi naman kagaya sa Saudi na parang nagiging contest ng struggle. Sa Hong Kong man o sa New York, hindi na kailangang hanapin ni Saiza ang kanyang misyon. Tila siya ang palagi nahahanap. ₱35 anyos na si Saiza ngayon. Kalahati ng buhay niya. Nakatira siya sa ibang bansa. Nakikipagsapalaran. Iba't iba man ang nagiging landas, may karaniwang pinagmumulan ang maraming migrante. So, aalis ka sa Pilipinas, na doon malaya ka, pero yun nga kulang sa comfort, yung sinasabi mo. No? Daming happiness, kulang sa comfort. And during that time, I was really focused on my family alone and myself. And I was in survival mode in 2014 when the first time we met. Maybe it doesn't show because I always look confident and stuff, but para akong sheep na nakawala sa jungle. So at that time, I'm just trying to survive, trying to find my identity, who am I as an adult. And then I became more aware of role in this world. Nagkaroon ako ng mas solid na footing of who I am as an artist, as a creator, as a photographer. Nagkaroon ako ng purpose. I have a purpose back then, but right now mas solid siya. So we forget that our time here is limited and we are part of the society. We are part of communities. So if we think of ourselves as ancestors, then we change the way we do our daily lives. I love using this as an example. Jaywalking, right? Dito sa New York, dali-dali mag-jaywalk eh. But as much as possible, I don't do that. Kasi, iniisip ko yung mga bata. Kids are very impressionable. Pag nakikita nilang nag-jaywalk ang adults, sa isip nila, ay okay lang. Kasi ginagawa naman ng matanda eh. What if one day may isang bata na nakakita ng adult na nag-jaywalk, tumawid na lang bigla, nasagasaan? Sabi nila, if you can make it in New York, you can make it anywhere. Kung magagawa mo ito sa isang lungsod na itinuturing na kabisera ng mundo, isa ka ng alamat. New York has its own personality, the city itself. Ang paborito kong gawin with Nick,
Kapag feeling ko na-overwhelm ako or feeling ko I'm not doing enough, we drive together. Nagda-drive siya. We go to the bridge and I'll see the skyline of New York. And then it will remind me, see that space? There's a space for you there. Yun eh, parang yung reminder na ang laki ng New York. Kailangan ko lang hanapin kung saan yung space ko. So it's a good reminder. Napaisip ako noong kinukuhanan namin sina Saisa at Farah. Ang documentary photographer at ang migranteng ilang taon na niyang sinusundan. Parang kami lang ni Saisa. Tulad ko, natuklasan ni Saisa ang halaga ng mahabang pagsusubaybay ng buhay ng isang tao. Ang katotohanan ay hindi lang ang nagaganap ngayon, kundi ang mga pagbabagong nagaganap sa tagal ng panahon. Ano yan? Baka mapalad lang kami sa pagkakataong ito. Ngunit, kaya rin naman ito ng kahit sino may kamera at mahal sa buhay. Ipinaalala nga ni Saisa ang isang natutuhan niya habang patungo siya sa pagiging isang veterano sa propesyon. Tayo ay hindi lang tagapagmana. Mga ninuno rin tayo na magpapamana sana ng mabuti at ng mga kwento at larawan ng hirap at tagumpay. Mula sa New York, ako si Howie Severino. At ito ang Eyewitness. Until the invasion of settler colonists. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.